Magandang araw mga angels! Welcome to Angel Untold Stories. Tunghayan natin ang ika-18 kabanata ng kwento ni Nate and Elise na may pamagat na My 13-year-old Wife. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-like and share po ng ating video. Pakiclick na din po ng subscribe button. Gayon din po ng bell button para palagi kayong updated sa parating ko pong upload. Nate! Kagad akong tumakbo nang salubungin niya ako sa airport. Masaya niya akong binuhat pagtalon ko sa kanya. Wala na akong pakialam sa iisipin ng iba. Matagal niya akong buhat habang nakakrus ang dalawang binti ko sa bewang nito. I miss you so much, bulong niya sa akin. Maraming nangyari sa Pilipinas bago ako lumipad sa Madrid. Sinundo ako ng asawa ko sa Adolfo Suarez Madrid Baharas Airport. Dahan-dahan niya akong binaba at hinawakan ng magkabilang mukha ko. Isang linggong preparasyon din ang ginawa ko bago lumipad ng Spain. Kita ko ang pagbabago ng itsura ni Nate. Patubo na ang balbas nito at nangangayayat ng kaunti. Hindi ka naman kumakain sa tamang oras? Napalabi ako. Nabawasan kasi ng kaunti ang timbang nito. Napatawa naman siya ng mahina at ginulo ang buhok ko. Nate, ano ba? Hindi na ako bata, sabi ko. Happy birthday! Kumabog ang puso ko. Naalala niya na kaarawan ko ngayon. Oo, ngayon ang birthday ko. October 7, 2001. 17 years old na ako at 26 years old na si Nate. December 12, 1991 ang birthday niya. Ilang tulog na lang rin at kaarawan na nito. Thank you, Mr. Rabbit, sabi ko. Nangunot noon na naman ito, kung ano-ano na lang kasi ang tinatawag ko sa kanya. Pinasosyal na koneho, sabip ko pa sabay tawa. Natawa na rin ito at kinuha na ang bagahe ko. Where do you want to eat? Pasado 1:00 na ng tanghali yon. Itour mo ako sa Madrid, sabi ko. Hindi ko kabisado ang Spain. Lumabas na kami at may naaaninag akong pamilyar na tao. Milano? Gulat na gulat akong makita dito ang pinsan ni Cloud. Hi Elise! Nakangisi ito. Matagal ko nang hindi nakikita si Milano. Hindi ko rin naman ito ganun ka-close kahit papinsan niya si Cloud. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ko. Cloud sent me here. Ako ang secretary ni Nate. Nakangiting sabi niya. Wow, that's great! Mabuti na yon. Ayoko rin kasi ng babaeng assistant para sa asawa ko. Let's go? Hinila na ni Nate ang kamay ko. Kumalam na ang sikmura ko at narinig naman ito. Oops! Sorry! Nagwawala na ang anacondas ko. Sabay kamot sa ulo ko. Natawa lang si Nate at hinila na ako papasok sa loob. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isa sa sikat na restaurant dito sa Madrid. San Celoni Restaurant. Doon ako dinala ni Nate. Wow! Sobrang namangha ako sa laki at ganda nito. Let's go inside? Malumanay akong hinila ni Nate at nakasunod naman sa amin si Milano. Kaagad kaming sinalubong ng magandang receptionist. Table for how many? Tanang nito. Hindi ba obvious? 3 kaya kami dito, so nga lang. Table for 3, formal na sagot ng asawa ko. Sobrang professional niya talaga. Okay sir, this way please, sabi ng receptionist at sinamahan na kami papunta sa table. May jet lag pa ako pero magic. Nawala ng parang bula nang umpisahan kong kumain ng kumain. Ang sarap ng mga pagkain nila dito. Elise, hinay-hinay, saway ni Nate sa akin. Wala na kasi atang nguyaan ang ginagawa ko at tila subot lunok na lang. Ilang minuto ang lumipas. Burp! Napadighay pa ako sa sobrang kabusugan.
Grabe Elise, patay gutom lang? Ngayon lang nakatikim ng mamahaling pagkain? Are you good? Tanong sa akin ni Nate at tinanguan ko ito. Napangiti ako ng malawak. Sobra. Sabay hawak sa tiyan ko na akala mo'y 1 month pregnant sa laki. Take your medicine. Paalala niya sa akin. Oo, hindi pa ako nakakabili ng pills. Kakaubos lang kasi nun kahapon at hinihintay ko pa ang monthly period ko pero walang dumating. Elise, kunot noo siyang napatingin. 7 days pa Nate, kakaubos lang ng 21 pills, sabi ko. Napatango-tango naman siya. Wala naman kasi itong alam sa cycle kung paano inumin ang pills na yon. Masyadong komplikado. So, mag-aantay pa ng 1 week? Yes, 1 week bago ulit ako mag-take. Nakangiting sabi ko. Magsasalita pa sana ito nang tumunog ang phone niya. May tumatawag sa kabilang linya. Excuse me, I'll take this call. Paalam niya bago tumayo at sinagot ang tumatawag. Pinagmasdan ko lang ang asawa ko sa malayo. Mukha talaga siyang suplado kahit sa malayuan. Elise, kamusta naman ang pag-aaral mo? Tanong sa akin ni Milano. Well, ayos lang. Kailangan ko rin ng 1 linggo sa Pilipinas dahil sa mga kinakailangang papers sa paglipat ko rito. Sabi ko. Mabuti yan. Mas gaganahan na rin magtrabaho si Nate ngayong kasama ka na niya dito. Bumalik naman agad si Nate na may lukot ang mukha. May problema na naman ba? Let's go home. I have to work tomorrow. Sabi nito. Tinawag naman agad ni Milano ang waitress para kunin ang bill. Do you accept credit card? Sabi ni Nate. Yes sir. Binigay ng asawa ko ang card at naghintay na kami sa labas. Iniwan si Milano sa loob ng restaurant para sa card. Are you okay? Tanong ko. Ngumiti naman ang asawa ko. Halata sa kanya ang stress at pressure sa trabaho, but still he can manage. Tahimik naming tinahak ang daan papunta sa hotel. Napagkasunduan na sa hotel muna matutulog ngayong gabi at bukas lilipad papuntang Barcelona. We're here at one luxury hotel in Madrid, Villa Magna. I heard a lot of great reviews about this hotel. Nauna na kaming bumaba ni Nate at iniwan si Milano para makipag-usap sa bellboy. Sila kasi mismo ang magpapark ng kotse sa parking. Buen dia, senyor. Bati ng receptionist ng hotel. Tengo una reserva para hoy. Es bajo el nombre de Salvatore. I have a reservation for today. It's under the name of Salvatore, sabi ng asawa ko. Nakakaintindi ako ng kaunti ng lengguwahe ng Spain, pero hindi ako marunong magsalita ng tuwid kabaliktaran ng asawa ko. Ngumiti naman ang babae at chinek ang reservation. Ibinigay kay Nate ang keycard nang makumpirma ang pangalan. Gracias, ani ni Nate pagkakuha ng keycard. May placer, senyor. Tenga una maravillosa estancia en el Hotel Villa Magna. My pleasure, sir. Have a wonderful stay at the Villa Magna Hotel. Nakangiting ani ng babaeng receptionist. Namangha ako sa laki ng hotel. Hindi mo ito maikukumpara sa Shangri-La at kahit pa sa Peninsula Manila. 2 kwarto ang kinuha ni Nate, bukod si Milano at parehas presidential suite. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang rate ng isang gabi dito. 21,251 pesos ang computation ko kung ikukompute sa peso. 1 kwarto pa lang yun. 2 ang kinuha niya kaya doble ang babayaran. Sa makatwid, aabot ng 42,502 pesos kung ikukompute sa peso lahat-lahat. Nate, bakit ka gumastos ng ganitong kalaking pera? Sa isip-isip ko. Nagising ako nang maramdaman ang yakap sa akin ni Nate sa likuran. Mahigpit at mainit ang katawan nito.
What time is it? Tanong ko. Ang sakit kasi ng ulo ko at talaga namang kulang pa sa tulog. It's 8 in the evening. Dinner is ready. Bulong niya na may paglalambing. Ang sarap pa rin bumalik sa pagtulog. Bakit ang hindi? Ang lakas kaya ng aircon tapos ang lambot-lambot pa ng kama. Inaantok pa ako eh. Kusot-kusot ko pa ang mga mata ko. But I already hungry. Napatawa siya ng mahina. Ang gulo ko, no? Hindi alam kung matutulog o kakain. Siyempre, hindi naman pwedeng both, di ba? Sa tagal ng hiniga namin ay naisipan ng bumaba. Nakita ko si Milano, may kasama agad itong Spanish girl. Hi Milano, womanizer talaga. Inaalalayan na ako ni Nate. Nasa isa kaming buffet ngayon na hanggang 12 midnight at talaga namang matatakam ka sa dami ng pagkain. Gusto kong tikman lahat. Iba't ibang klase ng luto na hindi ko pa natitikman sa Pilipinas. Malamang Elise, nasa ibang bansa ka, huwag kang tonta, sabi ng utak ko. Kinabukasan, maaga kaming gumayak dahil lilipad na papuntang Barcelona. Ayaw pa sanang bumalik agad ni Nate para i-celebrate ngayon ang birthday ko kahapon. Ayaw ko namang maging sagabal kaya ako na ang pumilit na bumalik. At exactly 12 noon, we landed at Alfred de Llobregat, Barcelona. Isa sa sikat na airport sa Barcelona. Kukunin ko muna yung sasakyan, sabi ni Milano. Ang pagkakaalam ko ay nakapark mismo ang sasakyan sa parking lot ng airport. Hindi nagtagal at kinuha ni Nate ang mga bagaheng hawak ko. Siya na ang nagbuhat at saka dumating si Milano, dala-dala ang sasakyan. Wala akong kaalam-alam kung anong klaseng tirahan ang tinutuluyan ni Nate dito sa Barcelona. Pero nang tumigil ang magarang sasakyan ay huminto ang mundo ko. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko. Ngumiti pa siya bago magsalita. This is my property. Bumagsak ang pangako sa pagkagulat. Casanova Estate? Are you serious, Nate? Sa'yo ang mansyon na to? Hindi ko alam. Wala ako anumang idea kung nagbibiro lang siya. These are the legacy of my ancestor. Pinamana sa akin ng daddy ang lahat-lahat ng to. Grabe! Sobrang yaman talaga ng mga Salvatore. Kung hindi lang talaga namatay sa aksidente ang mga magulang ni Nate, I'm sure makakasama pa namin sila sa malapalasyong bahay na to. Lahat-lahat ng nakikita mo, sa atin lahat to, sabi pa niya. Hindi na talaga ako nakapagsalita pa. Sobrang speechless. Kung mayaman ang angkan ng mga Sullivan, higit na mas ang yaman ng mga Salvatore. Mas malaking fountain sa tapat ng malamansyon na bahay. Bukod pa doon ay puti ang tiles na inaapakan namin sa labas at may dalawang mamahaling sasakyan ang nakaparada. Isang pulang Lamborghini at itim na Ferrari. Napapalibutan rin ang mansyon ng malalagong halaman at patatayog na puno. Grabe, sobrang ganda. Pagpasok sa loob, halatang hindi na magkakakitaan ng mga tao rito. Ultimo sa paglalakad pa nga lang ay dinig na dinig mo ang pag-i-echo ng takong. Iniwan namin sa labas si Milano. May gagawin pa kasi ito para mamaya. Kailangan na rin maghanda ni Nate at dediretso na ito sa site kung saan ang project for Goldright Incorporation, ang mismong kumpanya ng mga Sullivan. May iwan ako sa mansyon. Hindi naman ako nahirapan dahil may ilang mates dito na kababayan namin sa Pilipinas. Kumuha talaga si Nate para hindi ako mahirapang kumilos. Hindi ka ba kakain muna? Tanong ko habang inaayos ang necktie niya. No, I have to go. Malilate na ako. Abala ito habang sinusuot ang Rolex watch niya. Ganon? Ako lang mag-isa? Hindi ba ako pwedeng sumama? Nakanguso kong sabi.
Ginulo na naman niya ng kaunti ang buhok ko bago magsalita. Delikado pa sa site. Dadalhin kita kapag maayos na ang orphanage. Isa palang orphanage ang balak nilang itayo. Isang magaling na engineer si Nate at alam ko kung gaano siya kapursige sa mga bagay-bagay. Ayoko rin namang maging pabigat sa asawa ko kaya good girl lang ako hanggang sa makabalik siya. Hinatid ko siya sa labas ng mansyon. Kasama niya si Milano na nasa driver's side. "I'll call you later," nagmamadaling sabi nito at hinalikan ako sa labi. "Ano ba yan, bitin?" Pahabol na sigaw ko pa nang makapasok siya ng pulang Lamborghini. Ibinaba niya ang salamin at kitang-kita ko ang aliwalas ng mukha nito na nakatawa pa dahil sa sinabi ko. "Sige na, ingat kayo. Ingatan mo ang asawa ko. Ingat sa pagdadrive," pasigaw na sabi ko kay Milano dahil malayo-layo ang agwat nila sa akin. Exactly 3 in the afternoon and the bell rings. May malaking oresan rin dito na tutunog ng eksaktong 3:00 ng hapon. Naramdaman ko naman ang pagkulo ng tiyan ko dahil dali-dali akong pumasok sa loob. Nakita ko ang mga kasambahay, malumanay na naglilinis. "Senyorita, may mga pagkain po kaming niluto para sa inyo. Nakahanda na po ang pagkain," sabi ng isang Pinay na katulong. Nginitian ko naman ito bago ako tumango sa malaking mesa. Total, masakit na rin naman ang tiyan ko ay lulubusin ko na. Alam kong nagwawana na ulit ang mga ahas ko sa tiyan na dapat ay pakainin na. Nakakatuwang puros lutong Pinoy ang mga nakakain. Dinuguan, sinigang na baboy, pritong bangus at tilapia. Para naman akong nasa pistahan. "Sabayan niyo na ako dito, ayokong kumain mag-isa," alok ko sa 3 katulong na naglilinis sa harap ko. "Naku, senyorita, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsabay sa amo." "Sino namang nagsabi?" tanong ko. Sa agency po kasi namin," sabi nila. "Ay nako, wala akong pakialam sa kanila. Ano ba kayo? Sabayan niyo na ako, hayaan niyo na sila. Tara, dali na habang mainit pa ang pagkain. Wala silang magagawa. Pinanganak akong makulit kaya hindi sila makakahindi sa akin." "Senyorita, ako na po ang maghuhugas. Naku, baka po mapagalitan kami ng Senyorito Nate," pag-aanin lang ang sabi nito. Mabait si Nate. Huwag kang mag-alala kapag pinagalitan kayo. Yari yun sa akin. Sa binitawan ko ay hindi ko na alam na nakikipagsabayan na pala akong tumawa sa kanila. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag marami kang kaibigan. Gabi na nang makauwi si Nate. Sinalubong ko agad ito ng yakap. Yakap na mahigpit. Ginantihan naman niya ito sabay halik sa akin. Mukha siyang pagod na pagod. Hindi talaga biro ang trabaho niya. "Have you already eaten?" tanong ko dito. Umiling siya. "Nagpapalipas ka na naman," inis na sabi ko. "I'm hungry for you," bulong nito. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Kinabahan naman ako dahil doon at namula ang mga pisngi ko. Nakarating kami ng master bedroom. Nakarating kami na parehas sabik sa isa't isa. Dalawang linggo simula nang pumunta ako dito sa Barcelona. 2 linggo na rin nang may maganap sa amin muli ni Nate. Maaga akong nagising at gumayak dahil ngayon ang unang araw ng klase ko. Ipinasok ako sa isa sa pinakatanyag na paaralan dito sa Barcelona, Spain. Academia Idiomas Barcelona. Barcino School, doon ako naisipang ilipat ni Nate. Hindi naman ako mahihirapan dahil may mga Pilipino pa rin na nag-aaral dito. "Kindly introduce yourself," wikang Ingles na sabi ng propesor namin. Napahinga ako ng malalim. Bagong mukha, bagong mga tao at bagong pakikisamahan.
Hi, good morning. My name is Elise Andres Suliban. I'm from Philippines. I'm 17 years old. Hindi ko na pinahaba pa. Hindi rin naman ako sanay na magsalita sa maraming tao. Okay, Miss Suliban, you can proceed to your seat, sabi ng professor. Naupo na ako sa bakanting upuan. Napansin ko ang isang lalaking natutulog dito sa likuran. Bakit natutulog ang isang to sa unang araw ng klase? Okay class, for those transfer student, I am Professor Francisco Diliman. You can call me Sir Francis, it doesn't matter at all, sabi nito. Nagsimula nang magturo si Sir Francis, ang math teacher namin. Tulog pa rin ang katabi ko. Wow, ang tibay ha? Hi, I'm Cassie. Nagulat ako na makipagkilala ang babae sa unahan ko. Nilingon ko siya, isang mestisang babae. Hi Cassie, I'm Elise. Nakangiti kong sabi at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Hi, nice to meet you Elise. Bago lang rin ako sa school na to, sabi pa nito. Lumaki ang mga mata ko. Nagtatagalog siya, may lahing Pinoy. Oo, baka nagulat kita. Yes, marunong akong magtagalog dahil Pinoy ang mom ko. My dad is a pure Spanish, so half Spanish ako. Nakangiting sabi niya. Wow, this is great. Hindi na ako mahihirapang makipag-close sa iba. Kasi, who is this guy behind me? Tanong ko. Nakakahiya naman kasi sa lalaking to na tulog mantika habang nagkaklase sa harapan. Oh, that's Jefferson. Huwag mo nang pakialaman yan. He is evil. Pabulong sa nasabi sa akin ni Cassie at tumayo ang balahibo ko. What do you mean by that? Gusto kong itanong. Hey, not literally. A devil, okay? He is a monster. And no one could like to be played by the monster. Napalunok ako at tumingin ulit sa natutulog. Maingay ata kami ni Cassie dahil gumalaw na ang lalaki mula sa pagkakatulog nito. Can't you see I'm sleeping? Isang malakas na hagpas sa mesa ang ginawa niya. Napaatras ang mga klase namin sa malapit na upuan dito. Maging si Sir Francis ay hindi na nakapagsalita pa. Nanahimik sa buong klase. Walang umangal sa pagsigaw ng walang modong lalaking to na akala mo kung sino. Oh my gosh, the devil is awake. Rinig kong bulong-bulungan ng mga estudyante. What the? Don't tell me, takot sila sa kumag na to. Napatingin siya sa akin. Masama ang mga tingin at malalim ang mga mata. Mukha siyang tisoy. Malamang may lahi ito. Mapupula ang mga pisngi, matangos na ilong, mahaba rin ang pilik mata niya. Actually, he really looks great. Pero syempre, wala nang makakatalo pa sa kagapupuhan ng asawa ko. Who are you? Tanong nito at sinamaan ako ng tingin. Sinamaan ko rin siya ng tingin. How dare him to talk like that? Ang kapal talaga ng mukha niya. Mr. Rockwell, malumanay na tawag sa kanya ng professor namin. Dumapo naman dito ang sama ng tingin ng kumag na to. Am I talking to you? Napakawalang modo talaga niya. Paano niya nagagawang sagot-sagutin ang mas nakakatanda sa kanya? Ang kapal niya, grabe. How disrespectful. Bulong ko sa sarili na nakaabot pa sa kumag na to. I heard that, miss. Inis na sabi nito. Jefferson, enough. She's Elise, bago lang siya dito. Sabi ni Cassie. Nagtatagalog ba ang kumag na to? Elise, ha? You disturbed me when I was sleeping and now you're dead. Walang nagsalita. Nakasimangot itong tumayo sa kanyang upuan at maangas na naglakad. Napatabi naman si Mr. Francis. Bakit pa parang natatakot siya? Kung ako ang magiging guro niyan, sisiguraduhin kong alam niya kung ano ang lugar niya. Napaka-ipokrito.
Padabog na binuksan ang pinto at nagdali-daling lumabas ng klase. Elise, don't mind him. Bully kasi yang si Jefferson. Hindi naman matanggal-tanggal dahil siya ang may-ari ng school na to, sabi ni Cassie. Napanganga ako sa kanyang sinabi. Ang pamilyang Rockwell ang may-ari ng university na to. No way, highway! Kaya naman pala ang lakas ng loob ng isang yon. Matindi pala ang kapit. Pinalagpas ko ang nangyari sa unang klase. Cassie Margie Villacorte pala ang pangalan ko, sabi ni Cassie habang naglalakad na kami palabas ng university. Hapon na at maaga kaming pinauwi dahil umpisa pa lang naman ng klase. Walang masyadong ginawa at puro lectures and introducing lang. Villacorte, parang narinig ko ang mga apelyido mo ah. Hindi ko nga lang maalala, sabi ko. Napangiti lang si Cassie. Kilala ang pamilya namin when it comes to business. Baka narinig mo na ang surname ko kasi malaki ang angka ng mga Villacorte. Mahabang litanya niya. I see, malamang tama siya. Malaki ang sakop ng kumpanya namin at baka isa na sila sa naging shareholder ng lolo. Habang papalapit na kami sa malaking gate, may nakaparada na isang limousine. Bumukas ang pinto at may isang lalaking nakasuot ng eleganteng suit ang lumabas. Gwapo ito at may pagkamoreno. Makikita mo ang dugong Kastila sa kanya. Young lady? Yumuko ito kay Cassie. Elise, he is Evan. Evan Russell, my butler, sabi niya. Seryoso siya? Butler niya ang lalaking to? Magandang lalaki si Evan sa pagiging butler, pero syempre si Nate pa rin. Naisip ko na naman ang asawa ko, naglalandi na naman ang utak ko. Hi! Yun lang ang nasabi ko. Tumango lang ito. May pagka-Steven ang ugali, masyadong seryoso. Sige Elise, I have to go. Bawal akong malate. Tiyak na magagalit si Lady Victoria. Hindi ko man kilala ang tinutukoy niya ay ngumiti na lang ako. Sige Cassie, ingat ka. Masayang paalam ko bago ito pumasok sa mamahaling kotse. Si Evan ang kanyang butler, ang nagmamaneho nito. Tinanaw ko ito hanggang sa mawala na sa paningin ko. Ilang mga estudyante pa ang nagsipaglabasan. Inaantay ko si Milano dahil siya raw ang susundo sa akin. Busy pa si Nate at alam kong maraming ginagawa sa construction. Naupo na lang ako sa bench habang hinihintay ang sundo ko. Maya-maya pa ay may naaaninag akong lalaki. Hindi ako pwedeng magkamali, siya yun. Siya yung bastos na anak ng may-ari ng university na to. Walang imba kundi si Jefferson. May kasama siyang 4 na lalaki. May napansin rin akong ilang magagarang sasakyan ang nakaparada sa labas at nagulat ako nang isa-isa silang pumasok roon. Hindi naman tagal ay pinaharurot ito hanggang sa mawala. Napakayabang talaga ng lalaking yun. Halatang ang anak mayaman. Tumingin ako sa malaking wall clock ng campus. Pasado 5:00 na ng hapon. Bakit wala pa rin si Milano? Ang tagal naman ng isang yun. Halos kalahating oras na ako naghihintay dito ah. Ma'am, wala pa po ba ang sundo nyo? Tanong ni Ate Guard sa akin. Natuwa naman ako dahil marami-rami pala kaming kababayan rito na nagtatrabaho. Don't English me ma'am, I'm panic. Sabi ni ate na siyang ikinatawa ko ng malakas. Grabe, sa tinagal-tagal ngayon ko lang ulit ako nakatawa ng ganito. Ate, wag kang mag-alala, Pilipino rin po ako. Nakangiting sabi ko, tsaka ito nakahinga ng maluwag. Wala pa po ang sundo ko, iniintay ko nga po sabi ko. Gusto niyo na po bang tawagan? 30 minutes na lang po kasi at magsasara na ang university para sa evening classes mamaya. Namangha ako, may evening classes pala rito. Wait na lang po ate darating na yon, sabi ko.
Pumayag naman siya sa pakiusap ko at iniwan na ako. 20 minutes na lang ang aantayin ko, sana naman dumating na siya. Kainis na Milano to, baka mamaya nakalimutan niyang sunduin ako at nang babae na naman. Elise! Napatingin ako sa sumigaw. Sa wakas ay dumating na rin ang kumag. Why you took so long? Inis na tanong ko. Sorry, naligaw ako. Napakunot noon na lang ako. Hay, okay. Dumiretso na kami sa kotse. Sorry na. Tumawag nga pala si Nate. May dinner meeting mamaya. Maghanda ka raw at sasama ka. Sabi niya. What? Bakit kailangan kasama pa ako? Tanong ko habang nagmamaneho siya. Aba ay malay ko. Siya na lang ang tanungin mo. Sabay kindat. Mapilyo talaga ang isang to. Nakarating na kami sa Casanova Estate. Pagka-park niya ng kotse ay bumaba na agad ako. Napansin ko naman ang ilang di pamilyar na mukha na sumalubong agad sa akin. Senyorita, magandang gabi po. Kami ang mag-aayos sa inyo. Speechless. Wala akong nasabi kahit isang letra sa pagkagulat. Ano bang mayroon sa dinner meeting at mukhang enggrande pa ito? Nagpatangay na ako sa kanila hanggang sa maayusan ako. Kulay puting nightgown ang suot ko. Simple lang na babagay sa kutis kong maputi. Light makeup lang ang ginawa sa akin at kinulot lang ang dulo ng buhok ko. Isinuot ko rin ang kulay silver na heels at kinuha ang kulay silver na pouch. Perfect. Ani ng isang bakla na siyang pinakamataas sa kanila. Hinawi ang buhok ko at inilagay sa kanang bahagi. Nilagyan rin ako ng hikaw at kwintas, pati na rin bracelet. Wow, bonggang dinner to ah. Ano bang okasyon? Nakasakay ako sa loob ng kotse at si Milano ang nagdadrive. May kakaibang ngiti ito sa labi na para bang maitinatago. Hoy, ikaw anong ngiti-ngiti mo dyan? Takang tanong ko. Ha? Palagi naman akong nakangiti ah. Sabi nito. Napakunot noon naman ako. Hay, buti na lang at natatagalan ko pang kausap ang isang to. At mabuti na lang din na tinanggap siya ng sekretary ng asawa ko dahil pakulkul lang kasi ito. Akala mo hindi na pe-pressure sa trabaho. Sana all, di ba? Nakarating kami sa isang hindi ko alam na lugar. Beach? White sand? May malapit palang dagat dito, pero bakit ang dilim? Ibinaba na ako ni Milano at pinaharurot palayo ang sasakyan. Hoy, wag mo akong iwan dito. Loko yun ah. Bigla-bigla na lang may tumunog na violin. Isang romantic music. Nagsimulang kumabog ang puso ko. Ano ba ang nangyayari? Sinundan ko kung saan nanggagaling ito. Papalapit na ako sa gitna nang bigla-bigla na lang umilaw ang buong resort. Doon ko lang na-realize na nasa resort nga kami. Isang private resort. Napahawak ako sa bibig ko dahil sa labis na gulat. Hindi ko alam pero kumakabat talaga ang puso ko. May halong excitement ito. Ano bang mayroon? Sinundan ko ang mga pulang petals na nagkalat sa buhangin. Maya-maya pa'y napasigaw ako sa gulat nang biglang may sunod-sunod na fireworks. Iba't ibang kulay yon. Abala ako sa kakanood ng kalangitan nang biglang may humalik sa bato ko na siyang ikinagulat ko. Lilingon na sana ako nang hawakan niya ang bewang ko at itapat ang mainit na labi sa tenga ko. Don't move. Sa boses pa lang nito ay napangiti na ako. Sino pa nga ba kundi ang kuneho ko? Do you like it? Tanong niya habang nakatingin ako sa kalangitan. Yes, I love it. Masayang sagot ko. Nang matapos ang palabas ng magagandang fireworks, dahan-dahan na niya akong hinila palingon sa kinaroroonan niya. Napahawak ako sa aking bibig nang makita siya. Hindi ako pwedeng magkamali. He's wearing the same clothes. Ito ang suot niya noong civil wedding namin.
Isang ngiti ang ibinigay niya sa akin. Alam niyang nahulaan ko na. Happy anniversary, sabi niya. Naalala niya ang ika-4 na anibersaryo namin. Happy anniversary, mangiyak-ngiyak kong sabi. Elise? Sumeryoso ang boses nito. Yes! At takang tanong ko. Lumuhod siya sa akin at doon pa lang ay nanlumo ang 2 tuhod ko. I don't like to ask you, sabi nito. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Sobrang tuwa at kilig na naman kasi na parang sasabog na. Please marry me again. Pagkasabi niya'y tumulo ang mga luha ko. Napahagulhol ako. Kay tagal ko ring pinangarap na siya mismo ang mag-propose sa akin. Yun bang hindi na nakapagitan ang pamilya ko sa aming 2? Yun bang magkusa siya kasi mahal niya ako? Hey! May nasabi ba akong masama? Please don't say no. Tumayo siya at pinahid ang mga luha ko. Nakakatuwang makita na may takot sa mga mata niya kung sakaling i-reject ko ang proposal niya. Sira! Sigaw ko dito. Napakanot-noo siya sa sinabi ko. Tumunog ulit ang violin at papalapit iyon. Napansin ko na ang ilang mga taong kasabwat sa pakulo niyang to. Oo naman, yes! I will marry you again. Nagsisigaw na ako sa tuwa at binuhat niya ako. Aye! Kantsaw ng mga waitress at waiter. Mga Pinoy rin ang mga ito. Thank you. Bulong sa akin ni Nate. Magkaharap kami habang nagsasalo sa isang romantic dinner. Suot ko ang isang bagong diamond ring na binili pa niya sa Madrid. Kaya naman pala busy ang koneho ko, ito pala ang pinagkakaabalahan. Napagdesisyon na naming magpakasal na sa simbahan next year pagkarating ko ng 18. Hinawakan niya ang kamay ko. Magkatitigan kami ngayon na para bang walang ibang tao ang nanonood sa amin. Mahal na mahal kita. Tagos na tagos sa puso ko ang sinabi niya. Tagalog at masarap sa pandinig. Mas mahal kita, Nate.